Hi guys, this is 1X Vlog. So kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at like and share. At i-hit na din yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video yung i-upload. So ngayon guys, ang yung content natin, papakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng marble gun na butane type. So tara, simulan na natin. So ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo yung ating bagong gawa na laruan. So ito yung ating tangke, yung ating chamber. So ano to guys, tatlong divider. So ito naman yung sukat niya, ayan. 13.7 inches. So ayan yung sukat ng ating chamber. So ito naman yung ating barrel. So nilagari ko ng paikot kasi dyan mag-i-stop yung ating marble. So ayan. So tapos iinitin natin. Ayan. So pagkatapos ipihit natin para lumiit siya. Hindi diretso yung ating marble. Kasi pag may marble na dyan is ano yan, lalaki, bubuka. Kasi nilagari natin. So ito naman yung ating sukat ng ating barrel. So ayan, 35 inches yung haba niya. So ayan, kita nyo naman. So ito naman yung daanan ng ating pressure at saka yung lagayan ng ating toser. So may butas na siya. So ayan. So ang sukat nito 1 feet yung sukat ng ating daanan ng pressure tsaka lagayan ng toser. Ayan, 1 feet siya. So haba yung ating galing 6 inches galing sa ating pressure. So ayan guys, iniinit ko yung sa may pressure niya, yung gawin nating o-ring. So yan lang, iniinit ko dyan. Ayan, nakikita nyo man medyo lumiit siya. So ayan, so iinitin natin yan para lumambot siya. Ayan, ayan. So pagkatapos nating initin, ilagay natin yung ating gawing toser. Tapos lagyan natin yung liston or wire kung anong ganyan. Tapos ipihit natin, iikotin. Ayan, iikot para lumiit siya. So wag niyo hipitan kasi para hindi siya gaano kasikip. So yan nagsisilbing o-ring natin. So tanggalin natin. So ayan. So ito naman yung ating toser. May butas na dyan. At saka butas ng ating tiyarka. Ayan. So ito naman yung aluminum tube. Sapaw para hindi masira yung agad yung toser natin. Ayan siya. Ayan. So tapos ito naman yung kahoy. Ilagay natin sa ilalim para hindi siya hindi marami yung epoxy na ilalagay natin. So ayan, ipapasok natin yan sa loob. So ito naman yung ating igniter. Ayan. So itong wire, nilagyan ko na ng PVC sa pinakadulo para hindi masira agad yung wire. So ito yung ating bolt. Ayan. So ito, yung sa pressure to, nilagyan ko na lang ng stainless. Ayan, para hindi mahulog yung jolly natin papunta sa pressure. Sa daanan ng pressure, ayan. So ayan, yung stainless na nilagay natin. Ayan.
So itong valve natin, ayan, yung ating valve. So bagong gawa din yan yung valve natin. So ito, ilagay natin sa pinakadulo para sa ating bolt. So ito yung ating tangke ng sa butane. Ayan, may sirens na siya. So ito yung 888 na gagamitin natin. Matibay ito. Ayan. Kita niyo naman siguro yung pangalan niya. Ito yung twerka nga pang ano natin dito sa ating bolt. Ayan. Sa ating toser. So ito yung ating PVC powder na gagamitin. Ayan. So ayan, simulan na natin sa ating simulan natin sa pagbuo. So una natin gagawin, ito yung sa pressure. So ayan. So lilihain muna natin 'yan para magaspang, para didikit talaga yung ating glue. Yan. Lilihain muna natin para kapit na kapit siya. So yan. So yan. Tapos ito yung ating para papunta sa ating chamber. Lagyan din natin lilihain din natin para magaspang din siya. So yan. So tingnan nyo, ayan. May harang siya para hindi mahulog yung ating marble sa daanan ng pressure. Kasi pag walang harang, mahulog siya kasi malaki yung butas. Nilakihan ko siya para yung exhaust niya malaki. Kaya ganun. Kaya malakas siyang pumutok. So ginawan ko lang ng harang na stainless para hindi siya dumaan yung ating marble sa ating daanan ng pressure. Ayan. So lagyan natin ng glue, yung 888. So may nakabara pa. So tanggalin muna natin yung nakabara. So tanggalin muna natin yung ating stainless. So ayan, natanggal na siya. So tapos balik natin. Ayan. So hindi naman to matatanggal guys pag pumutok na, kasi didikit din yan pag may PVC powder na yan. Kaya may allowance siya, kung nakikita nyo. Ayan, may allowance. Siguro mga ano lang yung allowance niya. Hindi siya gaano kataas yung allowance kasi lagyan pa naman natin yan ng epoxy. Ayan. Padikitan muna natin ng konti para makita natin yung ano niya, yung level niya. So ayan. So palibot yung lagyan natin ng ititit. Palibot siya yung paglagay natin. So ayan. So tapos lagyan natin yan ng PVC powder para matibay. So kaya yung mga gawa ko guys matibay kasi lagyan natin ng PVC powder. So ayan, tingnan muna natin kung ayan, 'di ba? Hindi siya nahuhulog sa sa daanan ng pressure yung ating marble. So lagyan na natin ng PVC powder. So ayan. So palibot din. Lagyan natin para hindi siya sumingaw. Kasi kahit wala pang epoxy, pwede natin siyang itis. Yan, ganun ako kapag gagawa ako ng mga marble. Para sigurado, wag muna natin ang dikitan ng marami. Ayan umusok siya. Ayan, kasi napakaganda talagang gamitin natin itong 888 na shoes glue. Ayan, lagyan natin palibot. Ayan, ayan. Umusok siya, tinutunaw yung PVC powder. Ayan. So lahat lagyan natin.
So may lagay pa yan na epoxy guys sa pagkatapos niyan. May lagay pang epoxy. Kaya hindi talaga yan mababaklas. So ayan o, umuusok. Ayan, tinutunaw yung PVC powder. Kaya kapit na kapit siya sa ano, PVC. So itong PVC powder guys, ano lang, ako lang ano niyan, nagawa. So yung mga pinuputol ko sa ano, yung iba gina-grinder ko, ayan. So ang sunod natin gagawin, ito naman sa toaster. Ayan. Toaster, ayan. Para mamaya hindi tayo mahirapan sa pag ano sa ating barrel kasi nakasukat na yan. Ayan, so lagyan muna natin ng 888 yung ating ano, aluminum tube para hindi siya gumalaw. Ayan. So dito din sa loob para siguradong kapit na kapit siya. So dito rin sa may daanan ng pressure para sigurado talagang hindi siya matatanggal. Pero didikit pa yan guys kasi may lagay pa tayo dyan sa ilalim, yung kahoy. So huwag kayong maglagay dyan guys ng yung ano, yung bagong kuha na kahoy, yung tuyo na para hindi para kapit na kapit yung ititit natin na ititit na shoes glue. So tapat lang natin sa butas. Yung ano para hindi tayo magkamali. Kasi mahirap na. So ayan. So pukpukin natin kasi matigas. Ayan. Ayan. So lagyan natin yan ng PVC powder dito sa ano para para wala siyang singaw. So ayan. Sa ilalim rin. Lagyan din natin para sigurado. So dyan, maglalagay na tayo ng PVC powder. So, wag muna nating damihan para lahat ng nilagay natin is matutunaw siya sa ano, ititit na nilagay natin yung glue. So, konti lang muna. So, ayan, para lahat sila matutunaw, para matibay. So, pagkalagay na natin, so, doon naman tayo magdadagdag. Kasi kapag dinamihan natin, yung iba hindi matutunaw, aampaw siya, ayan. Aampaw, kaya wag natin damihan agad. Wag natin damihan. Ayan. So, itit ulit. Ayan. Ang usok ko. Ayan, umusok talaga siya. Kaya kapit na kapit yan. Kita nyo, di ba? Umusok siya. Kasi tinutunaw niya yung ano, yung PVC powder. So ito guys, subok ko na to. Kahit walang o-ring siya, hindi ito isisingaw. Kahit walang o-ring, yung nagsisilbing o-ring niya, yung ano lang, yung pinipihit natin. So pasok na natin. Ayan. So, ayan. Tapos lagyan natin ng ruska. Ayan.
So, ayan. So, hindi ko to pinipix guys kasi baka gusto natin palitan yung ating tuser. Pwede natin palitan. So, hindi ko yan pinipix. Pwede nating tanggalin. So, ayan. Tapos, yung hawakan naman, yung bolt. Ayan. So, lagay natin yung bolt. So, ayan. So, masikip pa siya ng konti kasi hindi pa natin nilalagyan ng oil yung ating toaster. Kaya masikip pa siya ng konti. So, ngayon, maglagay muna tayo ng masking tape para yung ating sapaw para sa ating bolt sumikip siya. Ayan. So, lagyan natin ng masking tape para sumikip yung ilalagay natin na sapaw. Ayan. Kulang pa. So, ayan. So, lagay na natin yung bolt. Medyo masikip siya. So, mamaya lagyan natin to ng 888 para hindi na siya matanggal. Tagal ipasok. Masikip. So, maganda talaga yung masikip para matibay siya yan. Pukpukin natin. So, ayan. Nalagay na natin. So, ayan o. Medyo masikip siya ng konti, pero konti lang naman. Pero pag nalagyan nato ng oil, ano na yan, hindi na masikip. Kasi pag may oil na, ano na, madulas na siya.
Kaya hindi na siya masikip. So lagyan natin ng o-ring. Yung sakto lang siya. So malaki. So hanap ulit tayo ng iba. Yung maliit. Yung maliit ng konti. So ito. So ayan. Saktong sakto. Sakto lang siya. So ayan. So ngayon dito naman tayo sa ating barrel. So dapat guys, pag nagawa tayo dito, unahin natin talaga yung toaster niya. Kasi para nakasagad yung ating barrel dun. Para di tayo, yung barrel natin sakto lang, yung toaster natin sakto siya. So yan, lagyan muna natin ng masking tape. Para masikip siya pag ipasok natin sa 25mm na PVC. So ayan. So dito rin sa kabila. So ayan, pasok natin. Ayan, sakto lang. So ngayon, lagyan na natin ng 888. Pero check muna natin, baka hindi siya ano doon, nakatapat sa ating toaster. Mahirap na pag hindi nakatapat. So ayan, maglagay na tayo ng 888. Dapat nakatapat talaga siya sa toaster. Para yung marble natin hindi siya aalog sa ilalim. Kasi pag hindi yan nagtapat doon sa toaster natin, aalog yung marble natin. So ayan. So ayan, dito naman tayo sa ating chamber. So ilagay na natin yung wire. So lagyan natin ng 888. Yan, at saka PVC powder. So dito rin sa ilalim, lagyan din natin ng 888. So ayan, walang singaw. So tapos, lagay na natin yung ating barrel. Ayan. So sigurado lang natin na straight yung ating sa paglagay natin ng ating barrel. Excuse me.
Excuse me. So yan, silipin natin kung gitna ba yung paglagay natin. Kung nasa gitna ba talaga yan. Tingnan natin kung diretso ba siya. So silipin natin. So ayun, gitna. So ngayon, lagyan na natin ng glue. So ayan. So pagkatapos, lagyan din natin yan ng PVC powder. Palibot para walang singaw. So ayan, dito naman tayo sa kabila. So sa paglagay dito guys, wag natin damihan kasi lagyan pa natin yan ng epoxy. Para hindi siya makapal pag naglagay tayo ng epoxy. So ayan, tapos na natin nalagyan ng tapos na natin nadikitan yung daanan ng pressure. So ngayon, ilagay na naman natin yung ating valve para matis natin kung malakas ba siya. So ngayon, dito na naman tayo sa ating trigger mechanism. So ayan. So ilagay muna natin yung ating wire. Ini kaman sa? Uy, nabuo. So ngayon guys, i-try natin paputukin kung puputok ba yung ating marble gun na butane type. So ayan. So kasama na natin. Ayan. Tapos ano muna tayo? Butane. Push. So ang lakas.
Baba. Yan. So, balik. So, yan. So ayan, buttstock na lang yung kulang natin dito guys, at saka yung epoxy. Yung kulang sa ating marble gun na ating ginagawa. So ayan guys. So next sa next video natin, lagyan na natin to ng buttstock. Pero gagawa din tayo ng video doon kung paano ko ginawa yung buttstock natin. So, ayan. Natapos din natin. At natest niya din natin. So, ang lakas niya. So, lagyan natin ng 888 yung ano niya, yung bolt. So ayan. So hanggang dito na lang yung video natin guys, at maraming salamat po sa panonood. At sana may natutunan kayo sa video na to. So ingat kayo palagi dyan, at shout out sa lahat. God bless.